Kokomentuhan lang natin itong speech ni, papakilala ko sa inyo sino Kokomentuhan lang natin. Kilala nyo to. Yan. Okay, kokomentuhan lang natin mga guys ang speech niya, no? Papakinggan natin pagkatapos ating kokomentuhan, no? Yan. So, guys, itugtog natin. Okay, kokomentuhan natin to. Tingnan nyo, ang gobyerno natin, mahal nila tayo. Alam nyo kung ano yung mahal? Pagkain! Tubig! Kuryente! Hindi nila tayo mahal. Ano daw yung mahal mga kaibigan? Pagkain, tubig, kuryente. Yan, mahal daw yan. So, ano yung mahal mga guys? Sinasabi ni Trixie? Tubig, pagkain, kuryente. Ang tanong natin, eto. Sa panahon ba ni Digong, mura ba ang kuryente? No. Sa panahon ba ni Digong, mura ba ang tubig? No. Sa panahon ba ni Digong, mura ba ang bigas at ang mga bilihin? Lalong hindi. So, anong sinasabi nito? Ibig ba niya sabihin, ngayon lang nagsipagmahal ang mga yon? Guys, alam naman natin, di ba? Since nang nawala si President Marcos Sr., ang Meralco naibalik doon sa mga Lopez. Ano nang nangyari? Imbis na ang Meralco ay pag-aari ng gobyerno at imbis na napakaliit ng ating konsumo, no, hindi ng konsumo kundi ng ating bayarin sa kuryente, lumaki, di ba? Dahil na-privatize na. So alam na natin yan mga guys. Parang pinapalabas si Trixie Angeles na ngayon lang nagmahal ang Meralco. Yung mga bills natin sa Meralco, pinapalabas niya na ngayon lang nagmahal. Ang tubig ngayon lang nagmahal. Excuse me, napakamura ng tubig. Sa panahon pa ni President Marcos Sr., napakamura ng tubig. Dahil yun ay pag-aari pa ng gobyerno. Diba? Ang mga bilihin, ang bigas, nagmura ba sa panahon ni Digong? Hindi naman, diba? Kaya nga, diba, ipinasa niya yung rice tarification law. Yan ay kanilang minadali kasi para daw, at least mapamura daw ang bigas. At least maging 15 pesos. Mapamura ng 7 pesos at maging 15 pesos. Nagmura ba? Hindi. Dumami lang ang nag-import pero hindi po nagmura ang bigas. To the point, mga kaibigan, naaalala ko, hindi ko to makakalimutan. At may mga article pa nga niyan, mga kaibigan, na i-vlog ko yan, na nagre-reklamo ang mga tao dahil pinapakain ang mga bigas na may mga bukbuk. Remember mga guys, sa panahon ni Digong, mga bigas na may mga bukbok, mga kaibigan, binibenta sa merkado. At anong sinasabi ng gobyerno tungkol dyan? Hahanapin ko na lang mamaya pagkatapos ng live, no? Pero alalang-alala ko mga kaibigan, sa panahon po ni Duterte, kahit bigas na may bukbok ay pinagtsatsagaan natin. Bakit? Mga kaibigan, ganun po, mahal na, kulang pa. Kaya nga 'di ba sa isang speech ni Duterte, ang sinabi niya, huwag nang pakakainin ng kanin ang mga nasa rehabilitation center, yung mga nagpupulburon, huwag na daw pakainin ng bigas, ng kanin. Bigyan na lang daw ng S nang sa ganon ay hindi na sila bibigyan ng kanin kasi mas mura daw yung S kaysa bigas. Yan ang sabi ni Duterte. Diba? So mga kaibigan, mali yung sinasabi ni Christy Angeles na ang mahal daw ngayon ng bigas, ang mahal daw ng mga bilihin, ang mahal daw ng kuryente, ang mahal daw ng tubig. Hello? 6 years kayo na namuno sa gobyerno. Napamura nyo ba ang kuryente? Napamura nyo ba ang tubig? Napamura nyo ba ang bigas? Napamura nyo ba ang mga basic commodities? Hindi. Hindi nyo napamura. Kaya wala kayong karapatan na magsabi na mahal ngayon ang mga bilihin.
na mahal ang kuryente. In fact, mga kaibigan, nagmura ang kuryente natin this June. Ang sabi nga ng kapatid ko, bakit ang mura ng kuryente natin ngayon? June. Ang mahal-mahal daw ng binabayaran nila. 'Di ba? Andito yan, nasa post ko, binalita yan. Napakalaki ng iniawas. Mga kaibigan, sa panahon ba ni Duterte, may ganyan ba? Kahit isang buwan man lang na nakaranas ang tao ng mababang kuryente, walang ganyan. 'Di ba? Tuloy natin fake news talaga itong si Zoraida. Hindi na tayo mahal. Pero mahal ang pagkain, tubig, kuryente. Pinapabayaan nila tayo. Saglit lang. Baby ba kayo, mga DD sheets? Baby ba kayo, mga DD sheets na kailangan kayong alagaan? Ang tanong, baby ba sila, mga guys, na kailangang alagaan ng gobyerno? Hello? Hindi kayo mga baby para alagaan kayo ng gobyerno. Hindi kayo mga orphan para alagaan kayo ng gobyerno. Magbunat kayo ng buto. Magtrabaho kayo. Meron pa silang love for all, ano? Pati ba naman yung love for all? Talagang binatikos. Alam niyo ba, mga kaibigan, ang love for all ay napakalaki ng pakinabang nito ng mga kababayan natin doon sa mga lugar na napakalayo ng mga hospitals at hindi na aabot ng mga doktor. Alam niyo ba kung ano yung ginagawa sa love for all? Yan ay isang malaking bus, dalawang bus na yan. Ang bus na yan, mga kaibigan, ay nandyan yung mga sari-sari, mga high-tech, mga kaibigan, na pang-laboratory. At kumpleto po yan sa nurses, kumpleto po yan sa doktor, sa medtech, mga medical practitioner, kumpleto po yan, mga kaibigan, para po mag-assist doon sa mga tao na merong pangailangan. At hindi lang po yan, hindi lang po check-up, hindi lang laboratory ang binibigay dito sa Love for All. Mga kaibigan, hindi lang bunot ngipin, hindi lang linis ng ngipin, hindi lang sa mata, hindi lang ganyan, mga kaibigan, no? Kundi, nagbibigay pa ng mga wheelchair. Yan, F. Elisa Marcos. Ang daming nabigyan ng mga wheelchair, mga pangailangan, mga gamot, mga kaibigan, mga pang-maintenance ng mga nangangailangan, lalong-lalo na ng senior citizens. Kaya, napakahalaga ng Love for All, napakahalaga ng ginagawa nito sa sambayan ng Pilipino. Hindi lang po yan nag-i-stay sa isang probinsya. Ang gawain po ng Love for All, mga kaibigan, 2 days po yan. Halimbawa, pupunta sila sa Mindoro, sa isang lugar doon. 2 days sila doon. And then, mag-stay sila dyan. And then, after pag natapos na sila dyan, mga kaibigan, pupunta naman sila sa ibang province at mag-i-stay sila doon at doon naman sila mag-accommodate. After that, pupunta na naman sila sa ibang lugar. Susuyurin po ng Love for All ang iba't ibang probinsya ng ating bansa. Pero eto sila, inaatake, binabatikos ni Zoraida. Mga kaibigan, kung matino kang Pilipino, lahat ng mga gawain, ng mga programa ng gobyerno, dapat diba pinapasalamatan mo dahil yan ay para sa sambayan ng Filipino. Pero para batikusin ang Love for All, hello! Grabe mga pag-uugali ng mga taong to. Hindi ko maintindihan nang dahil sa kanilang pagnanasa, mga kaibigan, na maluklok muli sa pwesto ang kanilang Panginoon. Eto sila. Wala silang pakialam. Kahit maganda ang programa ng gobyerno, wala silang nakikita. Wala silang pakialam. Basta ang mahalaga sa kanila, umalis si PBBM sa Malacanang at ipalit ang kanilang incompetent, brainless, walang alam at na vice-presidente na walang alam kundi no comment lang. 'Di ba? Yan ang gusto nilang ipalit. Ituloy natin si Zoraida. Nasaan ang pagmamahal? Alam niyo ba, sinasabi ng kanilang mga tagapagsalita, mahal naman daw ang pagkain sa buong mundo.
Sabi ko, hindi. Nagmamahal lahat, totoo yun. Pero dito sa Pilipinas, ang kumikita sa pagkain, yung middleman, mga traders. Okay lang kung maganda, maayos naman ang kabuhayan. Ito ang problema. Alam ng gobyerno natin kung ano ang problema, lalong-lalo na sa agrikultura. Hirap i-explain to. Saglit. Oh, alam niya, no? Alam niya na may nangyayari, 'di ba, na mga smuggling, alam niya na may mga nangyari na mga yung tungkol sa importation, may mga rice cartel. Alam niya 'yan kasi syempre 6 na taon na namuno si Duterte, 'di ba? So alam niya 'yan. And even mga kaibigan, from the mouth mismo ni Cynthia Villar, sabi ni Cynthia Villar, 2013 may merong onion cartel na, no? At hindi lang 2013 mga kaibigan, mula pa 'yan, sa panahon pa lang 'yan ng mas hindi lang kay Gloria, panahon pa lang 'yan nina ERAP, meron na 'yan no? ERAP. Kasi doon sa ipinakita doon ng MIF ba yun? Monetary International, kalimutan ko yung pangalan Doon sa pinakita mga kaibigan, pinakita doon yung data, magmula kay Erap Estrada, kay Gloria, kay Pinoy, andoon yung data na tungkol doon sa smuggling, no, na nangyayari dito sa bansa natin. So, medyo lumaki yung smuggling sa panahon ni Erap, sa panahon ni GMA, mas nadagdagan, sa panahon ni Pinoy, nadagdagan lalo, and then sa panahon po ni Duterte, mas lalong nadagdagan. Bakit? Bakit mas lalong lumaki sa panahon ni Duterte? Kasi nagkaroon na ng rice tarification law. Na yung rice tarification law na yan mga kaibigan ay wala na pong limit. Kahit sino pwede nang mag-import sa ibang bansa ng bigas, no? Kahit sino pwede na pong mag-import, at yung importation nila na yan, imbis na makatulong mga kaibigan, imbis makatulong sa ating bansa, kasi syempre the more import dapat, mas maraming bigas dapat, mas mura, di ba? Pero hindi po nangyari yan, dahil ang ginagawa po pagka-import dito, ginagawa po nila ay hinuhoard po nila yan. Hindi agad nila pinapalabas sa merkado. Hinuhoard muna nila at pinapalabas, no, gumagawa po sila ng artificial na shortage. Pinapalabas sila na kulang ang bigas, at kapag kapag nararamdaman na ng tao na kulang ang bigas, doon magpapalabas sila unti-unti at minamahalan nila. So alam po ni Zoraida, dahil po 6 na taon po yan, si Digong ang presidente. Pero etong masasabi ko, sa panahon ba ni Digong, meron man lang ba silang nahuli? May nahuli ba sila? Meron ba silang naipakulong? Wala. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, mga kaibigan, meron. 'Di ba? Kung napanood nyo yung talumpati ni PBBM, mga kaibigan, nung pumunta siya sa Taguig, nabigay siya ng mga bigas. Binanggit niya doon yung mga big time rice smugglers, mga kaibigan, na kinasuhan ng gobyerno, at hanggang ngayon, mga kaibigan, no, meron ng mga napatawan ng parusa, at hanggang ngayon ongoing pa rin. Pero hindi lang namimidya, 'di ba? So, yun mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, marami niyan, pero hindi niya pinapakialaman kasi nga sila lang Sila lang yan na mga nakikinabang. Pagkatapos ito itatakel ngayon, at nagrereklamo si Zoraida. Samantalang, hello, kung matino ang past administration, wala tayong problema ngayon. Real talk lang. Wala tayong problema ngayon kung matino ang past administration. Ituloy natin. Mura nila bibilin dun sa magsasaka. Mahal nila ibebenta sa atin. Sinong kumikita? Ang tawag sa kanila, ano na? Magnanakaw? Hindi. Ang tawag sa kanila, ang daming suggestion. Ang tawag sa kanila, barkada ng mga nakaupo.
Si huli. Sabi nga, 'di ba? Nahuhuli sa bibig ang isda. Huli. Oh. Ang tawag sa kanila, yung mga nag-smuggle daw, yung mga nag-hoarding, no? Barkada raw ng nakaupo. Huli. Sabi ko na sa inyo mga kaibigan ang isda nahuhuli sa bibig. Kita nyo yung idea niya? Barkada ng nakaupo. Kasi ganun ang gawain nila. Mga kaibigan, alam niyo sa psychology, no? Sa psychology, mga kaibigan, madalas, mga kaibigan, kung sino yung nagtuturo, siya yun. Kung katulad yan ng so simplihan natin, kapag may, halimbawa, may naamoy na mabaho, may sumigaw, ay, umutot ka, no? Yung pala, siya pala yung umutot. Bakit alam niya na may umutot? Kasi nga siya yung umutot Simple lang yan, mga kaibigan. Ganon yan. So, kita nyo, ang dami nilang binibintang sa Marcos administration. Kasi sila yun gawain nila yan. Alam kasi nila yung kalakaran. Gawain nila, kaya ibinibintang nila ngayon sa Marcos admin. Pero sa awa naman ng Diyos, lahat naman ng binibintang nila sa Marcos admin ay wala naman silang napapatunayan kahit isa. Naalala niyo yung mga smuggler daw, si F. Elisa, yan, kasangkot din daw si PBBM, yan. May napatunayan ba sila? Wala naman silang napatunayan. In fact, mga kaibigan, hinabol pa nga ng Marcos administration ang mga smuggler. At anong ginawa ni PBBM sa mga bigas? Ipinamigay sa mga tao. Diba? Namigay ng sako-sakong bigas si PBBM. Yung mga bodega na napakaraming mga bigas, ilang bodega yun? Pinamimigay ni PBBM. Palagay ko nga, hanggang ngayon, yung mga bigas na pinamimigay ni PBBM sa kapag merong mga bagong Pilipinas service fair, palagay ko kasama pa yan doon kasama yan doon sa mga malalaking mga warehouses na na-raid. Kaya nakakapagbigay ng mga bigas si PBBM. Kasama pa yan, sa tingin ko. Sa dami ng mga warehouses na na-raid. Yan ba smuggler? Kung smuggler yan, hindi niya gagawin yan. Paano nang kita, di ba? Kaya nga mga kaibigan, lahat talaga ng mga binibintang na mga DD sheets sa Marcos administration, wala talagang nag-prosper kahit isa. Wala talagang totoo kahit isa. Puro lang sila pagbibintang, puro lang sila paninira, batiko sa ating Pangulo, pero wala talaga silang maipakita na totoo. Di ba? Ma'am Admin, bakit natanggal si Zoraida? Hindi kasi ako updated. Hindi po kasi siya hindi po kasi siya in-appoint, no? Hindi po nag-grant ng commission on appointment yung kanya pong pagka-appoint, no, kay PBBM. Ang problem po kasi hindi na siya nireject siya ng Commission on Appointment. Hindi na po siya in-appoint ulit ni PBBM. Kasi po pwede naman siyang i-appoint ulit ni PBBM. Pero sa nangyari, hindi na po siya in-appoint ulit. Kasi po, may mga background check din yan no? Ang Pangulo, meron diyang nag-a-advise din kasi bina-background check po lahat ng mga appointees ng Pangulo, bina-background check yan. Siguro nasabi sa Pangulo na eto ganito, may problema to sa Alam niyo naman 'di ba, may kaso kasi siya na estafa, no? May kaso siya. Tapos yung kaso niya na binayaran siya ng kanyang kliyente. Pagkatapos, yung kaso hindi niya ipinursu. So may kaso po siya. I think kung hindi ako nagkakamali, yung natatandaan ko mga 2 kaso. So hindi po talaga siya ma-appoint kapag ganun kasi ang commission on appointment, gusto nila yung malinis yung record, walang kaso. 'Di ba? Naalala nyo si Erwin Tulfo, hindi rin 'di ba na-appoint, 'di ba? Kasi ni-reject din po ng commission on appointment. Pero kung titingnan natin, magaling po si Erwin Tulfo, di ba? Pero dahil sa nagkaroon nga siya ng problem sa citizenship, tapos meron din siyang kaso na libel, ongoing, di ba? So hindi po siya na-appoint, ni-reject po ng Commission on Appointment.
Ganyan po ang Pangulo natin. 'Di ba? Kapag hindi pa po pwede dahil may problem, hindi niya pinagpipilitan. Hindi po katulad kay Digong na alam ni Digong na hindi niya pwedeng i-appoint si Michael Yang dahil si Michael Yang ay hindi po Filipino. Not even a Filipino-Chinese. Pure Chinese po si Michael Yang. At hindi po pwedeng mag-appoint ng isang Chinese. Nakalagay po yan sa ating constitution. Pero, in-appoint siya. Economic advisor pa. Hello. Economic advisor. So kung titignan natin, doon pa lang si Digong talaga mga kaibigan, ang dami niyang mga paglabag sa batas. Napakarami. Bukod pa dyan mga kaibigan, yung sinasabi ko kanina mga kaibigan, no, kanyang kinokontest ay yun daw, tungkol ba daw sa smuggling, ganyan-ganyan, kaibigan daw ng Malacanang. So ngayon, lumalabas na sila yun, di ba? Sila yun. Yung binibintang niya sa Pangulo, sila yun. Sila ang gumagawa nun, mga kaibigan. Kaya alam na alam niya. Sila ang kumikita. Kumikita sila sa likod ng mga magsasaka at saka sa ating mga mamimili. Ito yung problema. Alam nila kung anong solusyon. Alam nila kung ano ang kailangan gawin ng gobyerno para magmura ang pagkain. Tutulungan nila yung magsasaka. Bibigyan nila ng mga dryer. Bibigyan ng mga warehouses, silos, mga cold storage. Alam nila yung solusyon. Pero ginagawa ba nila? So, binabanggit niya na alam naman daw ng gobyerno kung anong solusyon, no? Yung bigyan ng cold storage. In short, mga kaibigan, assistance. Bigyan sila ng assistance in all the ways, sa lahat po ng bagay. Ngayon, hindi ba alam ni Trixie na ang mga magsasaka ngayon sa panahon ni PBBM ay sobrang nagpapasalamat. Abot-abot ang pasasalamat ng mga magsasaka kay PBBM. Mga kaibigan, pumunta kayo sa Presidential Communications. No, yan kasi ang official page ng ating pangulo ng gobyerno ng Pilipinas, no? Diyan po nakalagay po talaga diyan yung mga achievements, mga ginagawa ng ating pangulo. At kung tikitingnan niyo mga kaibigan ang page na yan, makikita niyo ilang libo na ba ang naibigay ng ating pangulo na land titles. Unang-una, bakit mahalaga yung land titles na yan? Mga kaibigan, mahalaga po yan para po sa unang-una kita ng mga magsasaka, no? Kasi alam naman natin na kung sila ay habang buhay lang na nakikisaka sa lupain ng iba, mga kaibigan, ang kita hindi nila yan hindi nila yan maaangkin ng buo. Kasi, konti lang ang mapupunta sa kanila dyan. Siyempre, mas marami yung share ng may-ari ng lupa, no? So, dito pa lang mga kaibigan, ang laking tulong na ni PBBM, di ba? Kung titingnan natin. Kasi, yung mga iba pa nga dyan, mga kaibigan, mga matatanda na, anong sinasabi? Dikada-dekada na daw silang naghihintay sa titulo ng lupa. Ngayon lang sa panahon ni President Marcos Jr. na nakuha nila at naangkin nila ang mga lupa na yan. Doon pa nga lang Pag-aalaga yan sa magsasaka, hindi ba alam yan ni Trixie? Si Duterte ba ginawa yan? Guys, si Duterte namigay ng titulo. Pero hindi siya consistent. Kaunti lang. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, very consistent po. Mula ng pag-upo ni PBBM, namigay na siya hanggang ngayon namimigay pa siya ng lupa at ano ang kanyang directive sa Department of Agrarian Reform. Ano ang kanyang command doon sa DAR? Bilis-bilisan niyo ang pagpaprocess para maipamahagi na ang mga lupain na yan sa mga magsasaka na dapat na makakuha niyan para maibigay na lahat yan sa mga magsasaka. Bilis-bilisan nyo. Ganun po ang direktiba ng ating Pangulo ngayon. See? So doon palang pag-aalaga na yan sa magsasaka. Anong sinasabi niya na hindi inalagaan? Anong sinasabi niya na pinapabayaan?
And take note mga kaibigan, kabi-kabila ang mga irrigation na pinapatayo sa buong bansa. Search nyo na lang kung ilan na ang mga irrigation na ipinapagawa ni PBBM at yung iba ay mga gawa na. Pagdating sa cold storage na sinasabi niya, guys, alam ba niya na binubuhay ng ating Pangulo yung FTI? 'Di ba? At mga cold storage na ipinapatayo din ng ating Pangulo sa iba-iba pong probinsya ng ating bansa. So yung mga sinasabi niya, ginagawa yan ng ating Pangulo ngayon. Pero ang tanong ko, ginawa ba yan ni Duterte? Hindi. Hindi yan ginawa ni Duterte. Kasi kung ginawa yan ni Duterte, wala sanang problema. Sana continuation na lang sana ngayon. Sana hindi sana naghihirap ang ating mga kababayan. Sana marami ng irrigation, marami na sanang cold storage, pero wala eh. Hindi naman po ginawa ni Duterte. Ang gumagawa ngayon si President Marcos Jr. Pagkatapos eto sila, reklamo, naka-6 na taon sila. Tapos nirereklamuhan nila yung isang administrasyon na magdadalawang taon pa lang sa July 1. Very ridiculous, di ba? Kasi ang pagkakaalam ko mga guys, ang dapat mong pagreklamuhan, yung administrasyon natapos na. Pero yung administrasyon na magdadalawang taon pa lang, nagrereklamo ka na? Eh hindi mo pa nga alam kung ano yung mga plano niyan, kung ano yung mga gagawin niyan. Eh. Hindi pa nga tapos eh, di ba? Make sense mga guys. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, attorney ba yan? Sa totoo lang attorney ba siya? No offense pero kung mag-isip siya, mukhang mas matalino pa ako kung mag-isip siya. Tingnan niyo mag-isip yan. 'Di ba? Sa totoo lang mga kaibigan, hindi ako nakapag-aral ng law. Pero tingnan niyo kung mag-isip yan. 'Di ba? So, ano pa mga guys? Bukod tanging sagot ng gobyernong ito sa pagmamahal na pagkain ay mag-import. Ay, ang galing. Ang talino. Mga kaibigan, wala siya dyan. Okay. Sino ba ang nag-push na maipasa ang rice tarification law? Di ba si Digong? Bakit yun ginawa ni Digong? Ano ba yung purpose ng rice tarification law? Para wala nang limit ang pag-i-import para kahit sino pwede nang mag-import. O, edi sino ngayon ang nagpaumpisa? Si Digong. Ang Duterte administration. Anong sinasabi niyan? Anong sinasabi ni Trixie? Nakakalimutan ba niya na si Digong ang may pakana ng rice tarification law? Guys, sabi nga ni Manny Piñol no? Sabi ni Manny Piñol, hindi ito kasalanan ng Marcos administration. Kung tumaas man ang bigas ngayon, hindi ito kasalanan ng Marcos administration, kundi ng past administration dahil sa ipinasa nilang rice tarification law. Mga guys, Manny Piñol, magaling yun. Mga kaibigan, kabinete pa yun ni President Marcos Sr. Magaling yan. Pero sinasabi niya ngayon, no, na hindi kasalanan ni President Marcos Jr. ang pagtaas ng bigas, kundi ng Duterte administration dahil sa ginawa nilang rice tarification law. Di ba? So, sinasabi ni Trixie, boomerang sa kanila, no? Kanilang lahat, no? Yung sinasabi niya, mula kanina, yung mga lahat ng mga sinabi niya, nagbo-boomerang sa kanila. Sa past administration. Sila ang tinutumbok. Ay, nako. So, mahal ang pagkain? Ano pang mahal? Tubig! Paano tayo mabubuhay? Mahal ang tubig. May ginagawa ba sila para ibsan yung pagmamahal ng tubig? Sandali. Sa panahon ni Duterte, mura bang tubig? Hindi. At yung sinasabi niyang kung may ginagawa ba
ang administrasyong ito. Mga kaibigan, naalala nyo, just recently, pumunta si PBBM sa Davao. Anong ginawa doon? Nagkaroon ng inauguration, mga kaibigan. Tungkol ito sa patubig, safe and clean water, and affordable water na ginagawang proyekto sa Davao. Davao mismo. At hindi lang sa Davao yan, mga kaibigan, kasi may mga ginagawa rin, mga kaibigan, sa iba-ibang dako ng Pilipinas. So may ginagawa ang ating Pangulo patungkol sa tubig. Hindi pa nga lang siya, andyan ka agad, hindi ganon, kasi ang ginagawa ng ating Pangulo, long-term solution. Ayaw po ng Pangulo natin na yung solusyon na overnight, pagkatapos after 2 days, wala na, hindi na natin maramdaman. Iba po ang Pangulong Marcos. Parang ano yan Apo Lakay. Anak yan Lahat po ng mga pinaplano ni Apo Lakay, ipinasa po na yan kay President Marcos Jr. Kaya ang ating Pangulo ngayon, pag nag-isip, katulad din po yan ni Apo Lakay. Ayaw po niya ng solusyon na parang ano lang, yung parang band-aid lang. Pagkatapos kinabukasan, wala na. Tanggal na yung band-aid. Ayaw ng Pangulo natin yan. Ang gusto niya ay long-term solution. Diba? So, pakinggan pa natin yung sinasabi tong ano na to. Fake news peddler. Tumataginting ang katahimikan tungkol dun sa taas ng presyo ng tubig. Taon-taon, sinasabi nila sa atin, magmamahal po kasi summer. Saglit. Taon-taon, sabi niya taon-taon, sinasabi, magmamahal kasi summer. Saglit. Di ba magdadalawang taon lang si PBBM? Magto 2 years pa lang, di ba si PBBM? So, siguro mga kaibigan, she's referring to Duterte administration. Na taon-taon, the same ang sinasabi, magmamahal kasi summer. Kasi kung titingnan mo, hindi mo pwedeng sabihin na taon-taon, ganyan. Kasi magdadalawang taon lang si PBBM. So sana sinabi niya, noong nakaraang taon, ganito yung sinabi. Diba? Taon-taon daw mga kaibigan. Kung gagamit kayo ng mga pananalita para sa isang sentence, kailangan appropriate. Nagtutugma ba doon sa subject mo at doon sa yung pinapatungkulan mo? Kasi ang pinapatungkulan niya dito, mga kaibigan, ay ang Marcos administration. Hindi kasi tama na sabihin niya na taon-taon. Kasi magdadalawang taon lang ang Marcos administration. Make sense? Mga kaibigan, nagturo ako ng 8 years. Alam ko yung mga ganyan. Pagkukonstruct ng mga sentences. Bagamat makikita nyo dito sa mga post ko, di ba? Minsan kasi tinatamad ako, minsan nagmamadali ako. Minsan may mga mali-mali na kahit Tagalog, may mga mali-maling mga spelling o whatsoever. Tapos pag binabalikan ko, di ba? Pag nakita ko, ay alam, mali yung spelling ko. Mandali, ayusin ko. Saka ko na ine-edit. Ganon mga kaibigan O minsan, merong mga DD sheets na inaabangan yung post ko. So pag nakita, may malang spelling, screenshot ka agad pagkatapos pahihiyain ako. Hindi nila alam na hindi ko alam yun na may mali. Dahil lang ang mata ko kasi ay malabo. Tapos binabalikan ko yung mga post ko, mga 2 hours after, 2 hours after kung ma-post or 1 hour after ko ma-post, saka ko binabalikan. Saka ko lang nakikita na may mali pala. 'Di ba? So, etong mga DD sheets, mga kaibigan, etong mga utak ng mga ito, hindi nila talaga iniisip yung mga sinasabi nila. Kung babalik ba sa kanila, wala silang ginagawa kundi panay batiko sa ating gobyerno. Pero kung titingnan lang nila yung kanilang mga sinasabi at iintindihin, lahat yun tumatama sa past administration kay Duterte. Para sabihin mo na taon-taon yan ang sinasabi nila sa atin. Magdadalawang taon lang si PBBM. Diba? Make sense, mga kaibigan? Wala kasi silang sense, no? Mga bugok. Okay, isa pa. Nagugulat
summer. Ano pang mahal? Kuryente! Taon-taon naman daw may summer. Yan. So parang pinapalabas niya na naka-anim na taon na si PBBM. Kita mo naman mga kaibigan, magdadalawang taon lang. So she's referring to Duterte administration. Ang binabatikos niya dito ay ang administrasyon ni Duterte, hindi kay PBBM. Ang hirap na ng buhay, dami pa nilang pinapaisip sa atin, no? Mahal ang pagkain, mahal ang tubig, at ang pangako ay magmamahal pa daw ang kuryente sa darating na taon. Sandali ah. Sabi niya kasi mga kaibigan, ang hirap ng buhay. Okay mga kaibigan kailan ba kami lumabas ng asawa ko? Sa Sunday? Sunday. Yan. Sunday mga kaibigan. Lumabas kami ng asawa ko. Pumunta kami sa dalawang mall at saka isang mini department store, no? Dalawang mall ang pinuntahan namin. Una yung isang mini department store, pagkatapos yung isang mall SM, yung isa pang mall Robinsons. Alam niyo mga kaibigan, nung naglalakad kami, sabi ko sa asawa ko, "Hay nako, ang mga tao, ang daming pera, ang yayaman." Talagang nagreklamo ako kasi yung bang nagkakabangga-bangga kayo pagkatapos gusto mong kumain, ang daming tao. Mahilig ako sa Jollibee, ang daming tao. McDo, ang daming tao. Yung mga na lang, food court, ang daming tao. Sa ibang kainan, ang daming tao. Pagpasok sa department store, ang daming tao. Talagang sabi ko sa asawa ko, Diyos ko, ang yaman ng mga Filipino. Hindi mahirap ang buhay ngayon. Kaya yung mga sinasabi ng mga DD sheets na mahirap ang buhay, hello, lus-lus ninyo. Lus-lus ninyo. Mga sinungaling kayo. Hindi mahirap ang buhay ngayon. Kung titingnan natin, madali ang buhay ngayon. Mas madali ngayon kitain ang pera. Sa totoo lang. Huwag ka lang tamad. Diyos ko, eto turuan ko kayo Mga tambay sa, yung mga tambay sa social media. Tambay kayo sa social media. Wala kayong work. Tumatambay kayo. Yung pagtambay nyo sa social media, kung may utak kayo, isipin nyo kung may utak kayo, i-maximize nyo yan para kumita kayo. Ang daming paraan para kumita sa social media. Hindi ka talaga magugutom ngayon. Ang daming paraan para magkaroon ka ng pera. Ako nga lang mga kaibigan pakita ko sa inyo Magkano ba mga kaibigan? Hindi ko napapakita sa inyo kasi baka sa YouTube ko. Guys, eto sabihin ko sa inyo yung YouTube ko, lately lang ako talagang nag-monetize. This month, meron akong inaabangan. Magkano? Inaabangan ko ang aking kikitain na 18,000. YouTube lang yun YouTube lang, 18,000. Bakit maliit? Kasi nga, kaka-monetize ko lang, 18,000. Pagdating sa Facebook ko, itong Facebook page ko, magkano ang inaabangan ko? Nakikitain ko. Ngayong June din. Mas maliit kasi sa mas maliit dito Magkano? Nag-aabang lang naman ako ng 10,000. Nakita. Nakaano na yan, nandito na sa dashboard ko, 10,000. Kasi kinonvert ko na may butal yan, 10,000 something. Kinonvert ko na Biruin mo, magkano sa YouTube ko? 18? Magkano dito? 10,000 plus? Magkano lahat yun? 28? Something? 28,000 plus? Facebook, YouTube, pinagkitaan ko. Ganyan ang gawin nyo. Sabi ko sa inyo, hindi lang yan hindi lang yan. Pwede ka pa ritong mag-online selling sa Facebook
At ano pa mga kaibigan, pati TikTok ko pinagkitaan ko na rin. Alam niyo ba, pinagkikitaan ko ang TikTok ko ngayon. Paano? Sa paanong paraan? Nag-ano ako affiliate mga guys, yung mga stores. Tapos kapag merong umu-order, no? Tinitignan nila, tumingin sila sa aking account, nakita nila yung aking mga products diyan na nag-affiliate ako sa iba-ibang mga stores. Tapos pag pinindot nila yan, may nakikita silang gusto nilang product. Kapag nag-add to cart sila at binayaran nila, may commission ako. Bawat product na mabebenta, may commission ako. Guys, kung tambay din lang kayo sa social media, gawin nyo yan. Hindi kayo magugutom. Walang taong magugutom ngayon. Utak lang o utak. Sabi ko sa inyo, mas madaling kumita ngayon sa panahon ngayon. Mas madaling kumita ng pera kaysa noon. Ngayon, ang dami ng ways para kumita ng pera, ng maayos na hindi ka nagnanakaw, na hindi ka nagtotrolling. Yung iba nga dito hinayaan ko ng kumita yung mga trolls. Katulad ng mga trolls, mga trolls na nagko-comment sa mga social media ko, hinahayaan ko na sila kasi dyan sila kumikita Kaso, mga kaibigan, ang pinapakain lang nila sa kanilang mga pamilya ay galing sa trolling, no? Na kahit manira sila ng tao, okay lang sa kanila. May karma din yan. Pero hinahayaan ko lang sila kasi additional din yan sa engagement ko. Kaya pansin nyo mga kaibigan, hindi ko binablock yung mga trolls ko. Minsan makikita nyo sa isang post ko ang daming trolls, di ba? Halos lahat ng nagko-comment mga trolls. Hinahayaan ko lang sila kasi engagement din yan mga kaibigan. At kikita din ako sa kanila. Kumikita sila sa akin kasi ini-screenshot nila yung pagto-trolling nila sa page ko, ini-screenshot nila, pinapadala nila sa GC. May ano kasi yan maximum na, 50 pieces na screenshot. Patunay nila na nambebembang sila ng mga BBM supporters, na sila ay nang aasar ng BBM supporters. Naka 50 ka. May ano yan, binabayaran yan sila. According dun sa dating DD sheet na nagsabi sa akin, 50 screenshots, 500 pesos daw. Oh. Kaya pala double time ang mga DD sheets. Oh. Kaya pala yung iba dito, halos lahat ng comment section ko sila ang nagko-comment kasi meron naman palang bayad yun. Diba? So, kung titingnan natin mga guys, hindi kayo magugutom. Ano sinasabi nitong si Zoraida? Na marami daw Filipino ngayon na nagugutom. Tumatambay ka sa social media, nagugutom ka? Hello? Kung tumatambay ka sa social media, i-maximize mo ang social media. May cellphone ka. I-maximize mo yan. I-monetize mo ang mga pages mo. Facebook, YouTube, kung nagti-TikTok ka, i-monetize mo, mag-affiliate ka sa mga stores. Binigyan ko na kayo ng kung paano kumita dito, kung paano i-maximize yung inyong mga social media, mga accounts ninyo. Yan ang mga kaibigan. Kaya maling-mali ang sinasabi ni Christy na maraming nagugutom. At kita niyo nga mga kaibigan, anong ginagawa ng Pangulo natin? Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Presidential assistance. Kita niyo mga kaibigan, lately, puro Mindanao ang pinupuntahan niya. Mindanao. Pinupuntahan niya iba-ibang region ng Mindanao, mga kaibigan, namimigay ng mga cash assistance, namimigay ng mga bigas, namimigay ng mga makabagong makinarya sa mga farmers, namimigay ng mga sa mga cooperative ng mga farmers, namimigay ng mga puhunan, namimigay ng iba-ibang mga assistance, dinadala yung mga serbisyo ng gobyerno, katulad ng NBI, sa police clearance, pwede kang kumuha ng police clearance ng NBI doon, no? At pwede kang kumuha ng passport, lahat ng mga serbisyo ng gobyerno dinadala doon. Kasama ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. May mga bunot pa ng ngipin yan, meron pa yung mga masahe, meron pang ang gupit Nung pumunta kami sa Sultan Kudarat, ang daming mga nagpagupit, meron pang mga nagpamasahe. Kasama po yan. Lahat-lahat po, kahit anong maisip nyo na serbisyo, dinadala po ng gobyerno sa pamagitan ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair.
Kaya ginagawa ng Pangulo natin ngayon yan. Kasi nga, mga kaibigan, alam po ng Pangulo natin, ina-acknowledge niya na sa panahon ngayon, marami pang tao na nahihirapan. Kasi nga, di ba, nag-pandemic, nawala ng mga trabaho, tapos yung may mga negosyo, nagsipagsara. Kaya alam ng Pangulo yun. At anong sabi ng Pangulo doon sa SONA? Habang hindi pa fully nakaka-recover ang marami nating kababayan, kailangan natin silang tulungan, i-assist, bigyan ng financial assistance. Kaya yan ang ginagawa ng Pangulo natin. Nagrereklamo yung mga didishit, nagsasayang kayo ng pera. Puro lang kayo ayuda. Hello, anong gusto nyo? Katulad ng ginawa ng past administration, na mas maraming naisubi kaysa na ipamigay. Hello, wala nang pandemic ngayon. Pero eto ang ating Pangulo, namimigay pa ng mga ayuda. Kasi, ino-acknowledge ng ating Pangulo na ang ating mga kababayan ay kailangan pang bigyan ng ayuda hanggat hindi pa sila fully nakaka-recover. Yan ang gobyerno na may tunay na malasakit. Hindi nagpapabaya. Anong sinasabi ni Christie? Pinapabayaan daw? Baka naman kasi ang gusto ni Christie, puntahan sila sa bahay ng gobyerno, pagkatapos pakainin sila, tratuhin sila na parang baby, o painumin ng tubig, lutuan natin to, serbisyo daw eh. No? Siguro ganun ang gusto niyang serbisyo. Yung puntahan sila doon, pagkatapos ipaglinis sila ng bahay, serbisyo daw eh. Diba? Grabe no, grabe talaga makapaghasik ng lagim itong si Trixie. Okay, itong si Zoraida. Ito yan. Ang masaya niyan, brown out na, mahal pa yung kuryente. Wait. Brown out na, mahal pa ang kuryente. Anuhin natin yung brown out Tackle natin ng konti yung brown out. Tungkol sa brown out na yan, mga kaibigan. Una muna, gusto ko munang magpasalamat dito sa Cavite. Kasi dito po sa Cavite, never pa kaming nakaranas ng brownout na 1 hour. Guys, minsan lang mag-brownout dito. Pero kapag nag-brownout dito, mga kaibigan, wala pang 10 minutes. Wala pang ang 2 minutes eh. Parang parang seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagka 15 seconds, andyan na may ilaw na. Totoo yan. Never pa po akong nakaranas, no? Sa panahon po ni President Marcos Jr., anong sabi ko sa kapatid ko? Yung matanda kong kapatid. Anong sabi ko sa kanya? Mabuti ngayon, sa panahon ni PBBM. Hindi tayo nakaranas ng brownout na 1 araw, 2 araw. Diyos ko, sa panahon ni Digong, brownout po. Lagi. At take note ngayon sa panahon ni PBBM, mga kaibigan, bumabagyo. Bumabagyo talaga, di ba? Kumukulog. May ilaw. Sa panahon ni Digong, kapag bumabagyo, mga kaibigan, 7 days kami walang ilaw. Ay talaga namang pumunta na nga ako sa ibang lugar sa lugar ng mother ko eh. Tapos nalaman ko wala din pala silang ilaw. Panahon ni Digong yun. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, mula nang umupo si PBBM, hindi po kami nakaranas ng brownout na 1 araw. Ang brownout po dito, minsan lang talaga mangyari. Pero segundo lang. Kaya nasabi ko, ang galing ng Pangulo natin ang galing ng Marcos administration sinasabing napakanipis na daw ng kuryente natin, ang nipis-nipis na daw. Pero eto tayo, hindi tayo nakaranas ng brownout. Pero syempre may mga brownout sa ibang lugar, 'di ba? Katulad sa Mindoro, nakaranas sila ng brownout doon. Pero ang kagandahan naman ito, mga kaibigan, kumikilos ang gobyerno natin. At isa pa, mga kaibigan, itong brownout na to, kung titingnan natin, na-predict na to ni President Marcos Sr.
Kaya nga 'di ba naghanda si President Marcos Sr. ng power plant. Kasi ang sinabi ni President Marcos, kailangan natin ng power plant, kailangan natin makasabay sa iba-ibang mga bansa sa Southeast Asia. Kailangan natin ng power plant dahil after 20 years, wala na yung kuryente natin. At magkaka-brown out tayo. At nangyari naman, 'di ba? Kung natuloy lang talaga, ginamit lang talaga ang power plant at hindi pinangkahuyan, guys, hindi ganito ang buhay natin. Hindi tayo magkaka-brown out. At mas marami tayong investors dahil mura ang kuryente. 'Di ba? Sa totoo lang, mga kaibigan. So, ang bottom line, mga kaibigan, kahit na nagmamahal ang kuryente natin, may ginagawa ang ating Pangulo ngayon. Ine-exhaust ng Pangulo natin ngayon lahat po ng pwedeng magamit. Solar, di ba gumawa nga ng solar farm? Meron pang mga wind farm na ginagawa ngayon. At marami pang mga ibang ine-explore. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman yan mapapakinabangan na overnight, ayan kaagad. Long term po yan. Hindi po yan agad mayayari at hindi po yan agad na mapapakinabangan. Ganito ka agad. Palibhasa kasi kayo, gusto nyo, solusyon, ayan solusyon, ayan na, mapakinabangan na. Pagkatapos mga ilang days, wala na. Hindi po ganun. Ang solusyon na ginagawa po ng ating Pangulo Bongbong Marcos ngayon ay long-term solution. Mapapakinabangan po natin ito. Ngayon, baka hindi natin ngayon mapakinabangan kasi 'di ba? Hindi naman 'yan mayayari ng agad-agad eh. Baka after mga 4 years saka pa natin mapapakinabangan. Pero ang nito, ang importante nito, mapapakinabangan ito ng ating mga apo, ng mga kaapo-apuhan, ng mga next generations. Mapapakinabangan ito kasi long-term solution po ang ginagawa ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Diba? Kaya napakaganda. Ito pa, saglit. Sabi ni Tiburcio Tingso, troll, ang sabi niyo, gutom na ang pamilya ko sa Pinas. Ang hirap na ng buhay diyan. Ay, nako. Gutom na daw ang pamilya niya sa Pinas. Ito masasabi ko sa iyo, Tiburcio Tingso. Nasa ibang bansa ka, di ba? OFW ka. Sa tingin ko, OFW ka kasi sabi mo gutom na ang pamilya ko sa Pinas. So, ibig sabihin, wala ka sa Pilipinas. Eto ang sasabihin ko. Bakit magugutom ang pamilya mo sa Pinas? OFW ka, di ba? Hindi ka ba nagpapadala? Anong ginagawa mo? Nasa ibang bansa ka, OFW ka, hindi ka nagpapadala? At eto bakit magugutom ang pamilya mo sa Pilipinas? Hindi ba sila kumikilos? Umaasa lang ba sila sa padala mo? Diba? Alam mo, kung magugutom kayo, hindi yan kasalanan ng gobyerno. Kasalanan nyo yan. Hindi ng gobyerno. Real talk tayo. Dahil kahit sino pa ang maging Pangulo ng Pilipinas, kung ang tao ay tamad at hindi magsisikap, walang mangyayari. Tandaan nyo, ang kagandahan ng buhay nyo ay nakasalalay sa inyong mga palad. Ikaw ang arkitekto ng buhay mo. At ang master architect ay ang Panginoon. Tandaan mo yan, Tiburcio. Ang bawat tao, tayo ang architect ng sarili nating buhay. At ang master architect ay ang Panginoong Jesus. Ang Panginoon natin nasa langit. Tandaan mo yan Kung naniniwala ka sa Diyos, Eto, tandaan mo ano ko sa'yo, konting sermon. Ganito kasi yan. Ang Diyos natin, meron yang siyang plano. Sa bawat tao, meron yang siyang plano. Ang sinasabi sa Biblia, nasa womb pa lang, nasa sinapupunan pa lang ng nanay niya, yung isang tao,
may plano na ang Panginoon sa kanya. Meron na siyang master plan, magandang plano. Pero, kapag iniluwal ka na ng nanay mo, no, mula sa kanyang sinapupunan, kapag iniluwal ka na, kapag lumaki ka na, meron ka ng tinatawag na sariling kaisipan. Meron kang free will na tinatawag. Ngayon, nasa sayo na yan kung dito ka ba dadaan sa plano ng Panginoon, doon sa landas na gusto niyang tahakin mo. O dito ka ba dadaan sa landas na gusto mo? In short, bakit ang tao napapahamak? Kasi lumilihis sila sa master plan na ginawa ng Panginoon. Instead na mag-follow sila doon sa plano ng Panginoon, dahil meron tayong free will, ang ginagawa ng tao, dito ako. Sinusunod niya yung kagustuhan niya kasi sa tingin niya, ito yung magandang daanan. At the end, napapahamak ang tao. Yun yun. Kaya dito kay Tiburcio o Tingso, palitan mo ang mindset mo. Ikaw, ang bawat tao, tayo ang arkitekto ng ating buhay. Ang master architect ay ang Diyos. Diba? Kaya palitan mo yan, yung mindset mo. Ngayon, kung gusto mo na umunlad ang buhay mo, huwag kang asa ng asa sa gobyerno. Huwag kang tamad. Magsikap ka, magtrabaho ka. Diba? Magsumikap, magtrabaho. Ang daming mapagkikitaan ngayon. Binigyan ko na nga kayo, di ba? Binigyan ko na kayo ng tip. Nararanasan ko. Kasi ako, mga kaibigan, hindi ako nagpapawala ng pagkakakitaan. Kita nyo konting kwento lang ng buhay ko, no? Nung ako ay, syempre nag-asawa ako, nabuntis. Hindi na ako nakapag-work, no? Hindi na ako nakapag-work sa labas. So, ang ginawa ko, nagtinda-tinda ako, store. Nag-click, ang daming bumibili. Alam nyo ba, sipag lang talaga. Buntis ako, Pero nagdadala ako ng yung mga paninda ko. Isang sako na paninda. Talagang binubuhat ko, kinakaya ko. Ganon ka energy, no? Buntis ako noon, Nagbubuhat ako isang sako na aking paninda, mga kaibigan. Tapos nagbubuhat pa ako yung mga case ng mga Coke, mga 12 ounce. Ang dami niyan. Binubuhat ko pa yan kasi ang bilis maubos ng ng Coke, ang daming bumibili. So, binubuhat ko yan. Buntis pa ako niyan. Tapos, nung nakapanganak na ako, hindi ako nag-stay sa bahay. After kong manganak, mga kaibigan, syempre, nagpapa-breastfeed, no? Nung pwede ko na siyang yung inilayo ko na siya doon sa breastfeeding at sa bote na lang, dinadala ko siya doon sa store. Meron siyang crib, no? Nandun siya sa crib, tapos nagtitinda ako. Minsan nga, iyak na siya ng iyak. Pagkatapos, ang daming pumipila. Talagang lahat ng kamay nakaganon, bumibili. Tapos sinasabi ko, anak, sandali lang, ang daming bumibili, no? Tapos talagang yung kaha ko, mga kaibigan, yung kaha ng aking pera, no, yung lagayan ng pera, talagang gumaganon, nalalaglag yung mga, kasi ako lang mag-isa, wala akong assistant, nalalaglag yung mga pera, kasi punong-puno na siya. Ganon, mga kaibigan, no? And then, nung lumaki na yung anak ko, nag-aaral na siya. Medyo hindi na ako pwedeng magtinda, no? Dahil, nag-aaral na siya, kailangan ko na talagang asikasuhin yung sa pag-aaral niya. So, ang ginawa ko naman, nag-volunteer naman ako ngayon. Volunteer na house parent, no? Ibig sabihin, kapag volunteer ka na house parent, wala kang bayad. Meron ka lang love gift, kung magkano lang yung ibibigay sa yung love gift, no? Ganun lang muna ang ginawa ko kasi kailangan kong bantayan yung anak ko, kailangan kong ihatid sa school, ng mga pagkain niya kasi nag-aaral, no? So, hindi ako nagpapawala. Kailangan lagi akong merong kahit maliit na income. Nung pagkatapos yan, mga kaibigan, nung malaki na siya, saka ako nagturo. Nagturo ako. Teacher ako. 8 years akong nagturo. So, kumikita pa rin ako. Ngayon, nung nawalan na ako ng pasensya,
sa mga bata na kasi nagkakaedad na. Sabi ko, kesyo naman, kaysa naman sa mademanda ako kasi o baka mamaya mapalo ko yung bata or whatsoever, 'di ba? So umalis na ako sa pagtuturo. Pero hindi doon nagtapos kasi gusto ko pa rin kumita. Nag-call center ako ngayon. Call center, mas malaki ang sweldo ko kaysa pagtuturo. Malaki ang sweldo. Kaso, ang problema naman sa call center, syempre, puyat ka palagi. Alam niyo yun, nung alas 12, alauna, alas 3 ng madaling araw, kailangan dilat na dilat yung mata mo kasi nagtitake ka pa ng calls, pagkatapos nag-navigate ka pa sa computer, pagkatapos inom ka ng kape para hindi ka makatulog. Tapos uuwi ka madaling araw, alas 4, minsan alas 3 sa madaling araw, uuwi ka, ikaw lang mag-isa sa daanan. 'Di ba? Tapos kailangan alert ka. O, pag meron ako nararamdaman na, halimbawa may naglalakad ditong mga lalaki, doon ako sa kabila. Pag merong parang dito, merong mga naglalakad na doon naman ako sa kabila. Tapos lagi akong ready. Meron akong pito. Nakasabit dyan sa leeg ko, pito. Ready ako palagi. Meron akong spray. Meron akong mga Jolens sa bulsa ko. Bakit kailangan ng Jolens? Kasi kapag meron sa'yo humabol, iganon mo lang yung Jolens, yan sila, mai-slide yan sila. Hindi na yan sila makakahabol sa'yo. In short, marami akong panangga, marami akong pang self-defense. 'Di ba? Tapos, meron din akong parang stick, no, doon sa bag ko, na ganito lang siya kahaba, kasya sa bag ko, pero pag ginanon ko siya, ay napakahaba. So, ganun yung ginagawa ko noon, kasi madaling araw ako umuwi. Minsan alas 2 ng madaling araw, minsan alas 3, minsan alas 4. Depende po yan kasi ang problema pa sa call center, hindi fix yung oras nyo. Iba-iba. Bawa, this week, iba schedule mo. Another week, iba na naman schedule mo. Kaya talagang wala ka talagang permanenteng schedule sa pagtulog. Kaya ang mangyari, minsan, inom ka na lang ng inom ng kape para hindi ka makatulog. Pero ang laki ng sweldo mo. No? So pagkatapos ng mga kaibigan, nag-pandemic naman, edi hindi na ako nakapag-call center. Stop. Kaso, ayoko nang wala akong pera. Hindi ako sanay na wala akong pera. Kailangan may pera ako. Kasi ayoko yung bibigyan lang ako ng asawa ko. Gusto ko makakapagbigay din ako sa asawa ko. At masaya ako na makakapagbigay din ako sa anak ko. At masaya din ako na makakapagbigay din ako sa nanay ko na senior citizen. At masaya rin ako na kahit paano makapag-abot-abot ako sa kapatid ko. Ganun po ako. Ayoko sa lahat yung wala akong pera. Gusto ko may pera ako dahil para makatulong ako sa mga pamilya ko. Kaya hindi po ako tumitigil, no? Nagpray po ako, sabi ko, Lord, paano yan? Hindi na ako makapag-call center kasi yun nga, yung nag-pandemic. Tapos, nung nag-try ako na mag-work at home, kasi tinawagan ako ng Concentrix, mag-work at home daw. Nag-try ako mag-work at home, kaso nag-fail naman yung internet ko. So, dahil doon, parang nainis ako, wag na nga, hindi na nga ako mag-work at home. Kasi, yung hassle ba sa internet, na palaging napuputol, tapos nagkakaroon ng system issue, tatawagan mo pa yung IT, tapos mabibinbin yung trabaho mo. So sabi ko, wag na nga, hindi na ako mag-call center. Yan. So sabi ko, anong gagawin ko, Lord? Hindi naman ako magaling hindi naman ako magaling yung magbenta-benta ng mga pupunta saan, magbebenta. Hindi naman ako magaling dyan, no? Kasi teacher ako eh. Hindi ako yung magbebenta-benta, no? Yung ibang teacher yung nagbebenta lang gunisa kahit ano-ano, pero hindi ako magaling sa ganun. Sabi ko, anong gagawin ko, Lord? Bigyan mo nga ako ng paraan para kumita pa rin ako. Tapos biglang naisip ko, yung social media, biglang si PBBM si PBBM mga kaibigan, biglang nagdeklara na siya daw ay tatakbo as president. Tapos yan, inayos ko ang social media ko.
Inayos ko itong page ko. Tapos nagulat na lang ako mga kaibigan, pinapadalhan ako ni Facebook ng notification, no? Ng mga i-monetize ko na daw ito. Tapos ayan na. Kailangan kong ma-meet yung metrics, no? Na kailangan meron kang at least 5,000 followers, meron kang at least 5,000 views, ganyan-ganyan. So, na-meet ko. Tapos, ayan, monetize na ako. Lahat ng mga tools dito, monetize na po dito sa aking page. At sabi ko nga sa inyo, no, dito kumikita ako dito sa aking Facebook. At the same time, kumikita na rin ako sa aking YouTube channel. At the same time, minaximize ko rin ang aking TikTok. Kumikita na rin ako sa TikTok ko. Kaya 3 po ang kinikita ko ngayon. Meron sa TikTok, meron sa YouTube, meron sa Facebook. Yun ang sinasabi ko. Kung maabilidad po kayo, hindi po kayo magugutom. Kasi po, sa panahon ngayon, ang daming mapagkakakitaan sa totoo lang. Diba? Isia Y. Castillo. Ako admin bilang caregiver, nag-work ako ng 19 years every day para makakuha ng medyo mataas ng salary kasi mahal din ang rental at mga bilihin dito. Imbis na once a week ako mag-off ay ginawa kong once a month, 2 days straight kasi nagtaas na ang Grab. Sayang na din ang pamasahe. Correct, yan. O, tingnan nyo. Isia Y. Castillo. O, kita nyo, mga kaibigan? O, nagki-caregiver. Yung iba, nagdi-DH. Kahit ano mga kaibigan, marangal na trabaho. Marangal yan. At ang lalaki ng kita niyan, mga kaibigan. Ako nga lang kung hindi pa ako matanda, baka mag-caregiver din ako. Kaso, sabi ko, mas gusto ko na itong vlogging. Etong vlogging kasi malaki naman din ang kita dito. Mga guys, yung mga kasama ko nga, no, i-ano ko lang sa inyo, i-chismis ko sa inyo, imamarites ko sa inyo. Hindi ko na lang sasabihin yung mga pangalan nila. Yung mga kasamahan ko po na 2015 pa nagbablog, alam niyo ba magkano ang kinikita? Yung isa po, 500,000. Sa YouTube. Tapos meron pa siyang Facebook account. Mga kaibigan, kumikita lang naman siya dito sa Facebook 300,000, sa YouTube niya 500,000. Tapos yung isa ko naman na kasamahan din namin, pro admin din, no? Kumikita lang naman siya ng 400,000 sa YouTube. Tapos dito naman sa Facebook 300,000. O ilan 'yon? Serious mga guys. Seryoso ako, hindi ako nagsisinungaling. Ayan si Lord, oh. Andyan si Lord. Ganyan po kalaki ang kinikita. Facebook, YouTube, mas malaki ang kita. Ako, bago pa lang ako ngayon Bago pa lang ako. 2021 pa lang ako nag-start. At kailan lang naman ako na-monetize. Diba? Kailan lang. Kaya, ang kita ko, hindi pa gaano kalaki. Diba? Pero ang kagandahan nito, papunta na po ako doon kasi ituloy-tuloy mo lang yan, itong ginagawa natin na ako po kasi pro admin ako, no. Pag si PBBM po ay nawala na po sa pwesto, may tanong sa akin, ano daw magiging stand ko pag nawala na daw sa pwesto si PBBM? Paano na daw yung mga vlogs ko? Ano na daw ang gagawin ko? Wala pong problem. Kasi pro Marcos nga ako, di ba? Pro Marcos ako. Ngayon, kung hindi na si PBBM magpupolitika, mga kaibigan, pwede naman akong magsuporta sa gobyerno kung sino man ang nakaupo at pwede ko ring tirahin kung merong mga ginagawang masama. Di ba? Yun lang po. Continuous lang po yung aking pagbablog. Just in case lang. Manalo si... Kunwari lang, pero hindi naman mangyayari ito. Just in case lang, manalo yung aking pinaka-inaayawan na si Sara Duterte. Just in case lang, manalo siya sa pagkapangulo. Susuportahan ko siya. Kasi siya na yung pangulo Kailangan ko siyang suportahan dahil siya na ang pangulo ng Pilipinas. Pero kapag meron siyang mga ginagawa na hindi maganda, lalong-lalo na sa West Philippine Sea, yung issue ng West Philippine Sea, babanatan ko siya dyan. Yun po tayo.
Di ba sa panahon nga ni Duterte, sinuportahan ko si Duterte. Ganun po tayo hindi po tayo toxic. Kung sino man ang maupo, dilawan yan, green, asul, kung sino man ang maupo, so suportahan natin. Kasi sila na ang nailuklok ng taong bayan. Yan po ang Pilipino, hindi toxic. Hindi tayo katulad sa mga DD sheets na ang sinusuportahan lang nila Duterte. Duterte lang gusto nila. Kapag iba ayaw nila, gusto nila ipapabagsak. Hindi po tayo ganyan. Kung manalo si Sara, susuportahan natin siya. Pero babatikusin natin siya at babanatan sa issue ng West Philippine Sea. Yun po. Pero I'll make sure po sa inyo na hindi po mananalo si Sara Duterte sa 2028.